dear beloved, Boss Mike, Cervera. Dito na tayo mga kababayan, makinggan natin itong, oras na lang ang natitira. Pasok, oo. Manong ma-impeach sa susunod na 2 linggo si Vice President Sara Duterte ayon sa isang miyembro ng House Justice Committee. Bilang na oras mo. Di ba? Bilang na ho ang oras ni Sara Duterte. Kahit mag-travel ka pa, hindi na mangyayari na mabago pa ang isipan ng maraming mga kongresista para i-impeach ka. Ano, mga basher? Ano? Yung mga vlogger sa Hong Kong. Yung mga vlogger na nagpapapansin, puta ka na, wala kayong mga views. Bakit? Bukod sa ang papangit nyo pa magkomento. Dapat mag-seminar kayo sa akin. Dahil ako, kapag lumabas ako, siguradong patok. Kahit na bagong-bago lang ako. Natandaan yun, tatagal nyo na noon, pero nung lumabas ako, mas star pa ako sa inyo. Bakit? Totoo naman Di ba, Felix Macaraeg? Hindi totoo, mga kababayan. Hindi ho ako full-time vlogger noon. Pero pag lalabas ako, mas sikat pa ako sa inyo. Ganun dapat kasi hindi ako tumitira ng kapwa vlogger kung hindi kailangan. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo sisikat ng ganyan. Meron nga kaming kakilala Nag-BBM din bakit hindi sumisikat? Putik na yan Panahon pa nang nauna sa dinosaur yan nagbablog. Pero hindi hindi sumisikat. Paano? Panay ang tira sa kapwa vlogger. Hindi naman kasi ganun ang pagbablog Patalinuhan dito. Hindi pagalingan mang-away. Ala nila kasi mga kababayan ng pagbablog, pagalingan, mang-away. Nakita nyo si Maharlika, wala na. Kung dati ang nanonood, 25,000 habang naka-live, ngayon, swerte na ang 200. Putik na yan, kapag kaganyan, 200 na lang yung nanonood, titigil ko na to. Magpo-focus na lang ako sa pagtayo ng maraming mga branch para gumanda yung mga Pilipino. At least yung aking negosyo, kapakipakinabang. Bakit? Gaganda kayo lahat. Alam nyo ba yung motto ko noon? Kung sakali tatakbo ko ng party list, Salonista party list, ang motto ko, bawal ang pangit na Pilipino. Pag may pangit na Pilipino, pumunta kayo. Sa opisina ko, pagagandahin ko kayo. Diba, no? Pagka pangit ka na sa sarili mo, punta ka lang sa opisina. Pagpunta mo sa opisina, gagawang kita ng sulat kung saan ka branch malapit. Make over nyo to mula paa hanggang ulo. Gawin nyo na rin ang lahat kung kailangan na patangusin ang ilong neto. Ganun Pwede yun, mga kababayan ko. Ewan ko lang kung may Pilipino pang pangit. Malamang ngayon, mga kababayan, kung natuloy yun noon ko, malamang ngayon, mga kababayan, lahat magaganda tayo. Pero ako'y nagpapasalamat kung bakit hindi natuloy. Bakit? Malamang, yung mga DDS, magaganda rin at gwapo. Kaya buti na lang hindi natuloy. Para mapagkaiba natin, makita natin ang pagkakaiba ng mga sumusuporta kay Pangulo at mga sumusuporta kay Digonyo. Di ba? Kapag ka lahat gwapo maganda, hindi mo na makilala kung sino. Ngayon, makikita mo, pag sumusuporta kay Digong, pangit Pag sumusuporta kay Pangulong Bongbong, gwapo, maganda Di ba? Ganon. Alam nyo na. Siyempre, libre yun. Maring Joji naman Anong palagay mo sa akin? Hindi naman ako just lang. Eto na. Tuloy natin. Yari natin si Sara, mga kababayan. Bilang na ang oras niya. Mga DDS, yung idol nyo.
Yung magnanakaw, malapad ang muka, tumatanggap ng pera, saan? Tumatanggap ng pera, siya, drug lord, tumatanggap ng pera, siya pogo, siya mga gambling lord, tumatanggap ng pera, siya kickback, siya mga opisina, tulad ng DepEd, at saka sa OBP, at nung naging mayor siya. Lahat ninakawan ng putak. Bukas na, Boss Mike, bukas kang magaganyan. Lahat ng kanyang departamento, opisina, na pinamunuan, pinagnakawan ng babaeng yan. Kita nyo? Hinuhut-hutan pati China. Lahat na lang mga kababayan, pinagkakitaan ng nana. Diba? Ganun ho mga kababayan ko eh. Kaya karapat dapat lang ho na ito ay ma-impeach talaga. Diba? Aloy. Posible na umanong ma-impeach sa susunod na 2 linggo si Vice President Sara Duterte ayon sa isang miyembro ng House Justice Committee. At hindi gaya ng naunang impeachment complaint laban sa vice, imbes na 7, posibleng 4 na lang daw ang articles of impeachment. Basta ma-impeach. Oo, hindi na paramihan yan eh. Oo. Patibayan ng ebidensya. Diba? Patibayan ho ng ebidensya, Ray. Kahit pa 7 kung malalabsa naman eh. Di mas okay na kahit nga 2 lang eh. Basta matibay na matibay ang ebidensya nyo eh. Tuloy. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinatay ako. Yan na. Patayin mo si BBM. Naniniwala si Bicol Si Saro Sam Party List Araneta. Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na posibleng ma-impeach na si Vice President Sara Duterte sa loob ng susunod na 2 linggo. Ako, 2 linggo na lang. Mga DDS, alam nyo na. Mag-iyakan na kayo ngayon pa lang. Ay, sa lahat ho ng mga hindi pa ho nakakapag-subscribe kay Direk Freddy Valera, ayan dumalaw, atin hong karangalan na dalawin ng isang kaibigan. Kung naging babae lang yan, mga kababayan, malamang naanakan ko yan. Sa sobrang bait niyan, mga kababayan, si Direk Freddy Valera. Kung may matres yan, sigurado, inanakan ko yan. Alam, madali ho akong mapol kapag mabait ho yung tao eh. Para bang mga kababayan, pag mabait yung tao, sigurado mga kababayan ko eh, naguhubad agad ako eh. Buti na lang si Direk Freddy, may lawit din na katulad ko. Kaya hindi mabubuntis ito. Utik na, wag nyo kalimutan, Direk Freddy lang. Ay, naging babae ka na sana, lagot ka. Talay! Sabi ni Ridon, hindi anya mahirap makakuha ng kailangang 1/3 o 106 na boto mula sa mahigit 300 kongresista. Expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. Kung noong nakaraang taon, 7 ang articles of impeachment laban kay Duterte, ngayon, sabi ni Ridon, 4 na lang ang tinitignan nila. Iyaw. So, yung main naman po ay unexplained wealth, bribery. Unexplained wealth, hindi maipaliwanag na mga pag-aari. Nakita mo? Oy, Winston Santos, nakita mo ba yan? Unexplained wealth daw, hindi maipaliwanag na mga pag-aari, kayamanan. Oo. Yung idol mo talaga, no? Grabe magnakaw. Grabe, ang tindi magnakaw ni Sara. Oo. Ayoko magmura ngayon, mabait ako ngayon. Oo. Kaya tawagin nyo kong Saint Michael. Grabe magnakaw yun eh. No? Sobra. Tuloy. Yung pong confidential funds, Nako. misuse, at ito po nga, threats. Misuse sa kanyang confidential fund. Pinababalik nga ang mahigit kulang-kulang, kulang-kulang kalahating bilyon. Oo, Winston. Walastik na nakaw na Sara Duterte na yan, Biruin ninyo, kulang-kulang kalahating bilyon na confidential fund
ang kailangang ibalik ni Sarang magnanakaw. Grabe yun. Grabe talaga. Ibang klase. Hindi niya maipaliwanag ko, mga kababayan, ano? Hindi maipaliwanag ni Sara Duterte na idol ni Winston Santos. Oy, mag-like ka na nga. Winston Santos, alam ko naman DDS ka. O sige na, mag-like ka na, dali na. Kasi nakikita ko sa monitor ko, wala kang like. Oh. Para meron ka namang rito, ambag. St. Michael for tonight's video. Oo. Against the president. No? So I think ito diyan po talaga iinog yung pong mga talakayan at articles of impeachment po natin. Sinusubukan din namin hinga ng pahayag si House Justice Committee Chairperson Jervy Luis Roca kaugnay nito. Kapag na-impeach si Duterte at ipinasa na ang articles of impeachment, agad daw magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero Alam mo siya totoo, ikaw Winston, huwag kang ichusera. Sabi ni Winston Santos, wala ako colors pero pro-Pilipino ako. Bakit di mo bigyan ng katarungan yung mga pinagnakawan ni Sara Duterte? Sera ka? Oo. Mag-like ka na Garod. Oo, mag-like ka. Paano ngayon ito? I-impeach na nga yung idol mo. Diba? Imelda Cabang, hello po Lagitiman manang ko, kinmanmanong ko. Shoutout kinyayo amin apo, Bugay padami nga Ilocano, Na, ayan nyo man. Ite, Te solsolunek, te lubong. Pro-Pilipino siya pero pang DDS ang comment. Diba? Matugturo-turugan. Hindi, wag mong piliting mag-Ilocano, hindi ka Ilocano. Gininam. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang pahayag, baka sa Hunyo pa simulan ang trial. Ay, naku, Honyo, ano ba ngayon? Mayo na. Mayo at 3. Mag-4 na bukas. Araw na nga lang ang bibilangin, mga kababayan ko, pupunta po ako, siguro alam nyo, no? Ako, mangingibang bansa, itong darating na ikalawang linggo. Alam nyo naman ang buhay ko, di ba? Inggit kayo, no? Inggit ka, no? Alam nyo yung mga DDS, inggit na inggit sa akin, Gala ng gala, malaki daw ba yung binabayad sa akin ni Pangulong Bongbong Marcos? Sinabi ko na nga, kuripot nga ni... Kayo, ito sasabihin ko mga DDS kayo. Alam nyo, wala naman kami dito, di ba, Francis Banta? Wala kaming mga vlogger dito kung wala yung mga DDS na mga, bastos na katulad ng mga banateros. Katulad ni Harry Roque, katulad ni Maharlika. Wala kami rito. Sino bang may gusto na kami nandito? Kala nyo ba ginusto namin ito? Hindi. Tinawag kami ng pagkakataon. Kami, ang mga katipunero sa social media na magtatanggol kay Manong Bongbong namin. Paki namin dito. Sumosobra na kayo ano bang bilang namin? Wala naman tayong bilang Nung araw nga, nanonood lang sa atin 3, 4, 5. Pag 20 na, pumapalakpak na yung tenga ko kasi hindi na tayo conference pa. Kung 3, 5 di ba? Magtawagan na lang tayo. Hindi mga kababayan Dumami tayo ng dumami. Kita nyo nga ang dami Ibo yung nanonood. Ay, konting kembot na lang yan. Olive Makapagal. Magti-300 na tayo. Pag nag-300 tayo, mabibigay na naman tayo ng mga regalo. I-comment nyo nga dyan kung anong mga regalo ang gusto ninyo. Ganon. Hindi yung pinipirahan. Inggit ka, no? Kasi itong mga vlogger ng mga DDS, naiinggit Baliktad Oo, bakit? Pinipirahan nila
yung mga OFW. Oo. Ganon. Diba, mga kababayan ko? Ano yung mga OFW? Dito, hindi. Ako ang nagbibigay. Dito, marami naman ditong nakakaangat sa buhay. Kaya sila kahit papano, dinadaan na lang nila siya pagbibigay ng super chat. Inggit ka, no? Mga kababayan? Tingnan mo, sumisip-sip pa si Melinda Llanera. Tandaan nyo, mga kababayan ko, yung mga ganyan, maraming ganyan, mga oportunista, kukuhanin ang inyong kahinaan. Huwag kayong mahihiya na magsabi na wag! Wag! Mahina na naman ba ang audio ko? Press 1 nga kung mahina. Press 2 kung okay lang. Oli Makapagal, pakicheck nga. Oli Makapagal, hello! Mad Music Scent. Oo, pakicheck nga kung mahina. Okay ba? Mahina? Okay. Mahina daw, sabi na Dictus Rex. Oo, mahina? Okay, ano? Okay, wait, Kung okay, press 3. Kung okay, press 3. Press 3 nga. Press 3. Kung mahina. Pero yung iba nahihinaan. Okay. Ayusin nyo baka yung kanina yan, ano? Baka yung kanina yan ay Di Pantino, no? Tama ba? Baka yan yung kanina. Malakas yung lap. Putik na yan, Wait lang, Okay na. Press 1 na tayo. Kung okay na, press 1. Okay na? Okay na, wag na nga yung lap-lap na yan, Baka lap-lapin ko kayo. Okay na? Okay na? Marites Musni. Okay na. Maugong naman daw ngayon. Yan! Okay na. So ngayon, mga kababayan, sige, tuloy natin to. Aabutin pa kasi ng 3 linggo ang mga proseso bago ang trial gaya ng pagpapadala ng summons at reply, preliminary conference para sa stipulations at posibleng marking of evidence. Yan din ang sinabi ni Senate President Tito Soto. Tingin ni Soto, pinakamatagal na ang huling linggo ng Hunyo na masimulan ang trial. Huwag lang daw magkaroon ng mga delaying tactic. Ayaw naman magkomento ng mga abogado ng bise sa sinasabing timeline sa impeachment. Iyan naman ang sinasabi, mga abogado naman ni Sara binabato na nga ng laptop di ba? Di ba? Binabato na nga ng laptop, mga kababayan, yung mga abogado niya paano pa magkokomento yan? Paano magkokomento? Di ba? Wala na, mga kababayan ko. Yung mga sandamakmak na abogado ni Sara, walay na. Putik na yun, balitang-balita ho. Nambato ng laptop. Sa bagay, ninakaw lang naman ni Sara yon. Kaya hindi pinanghihinayangan, Pero kung atin yon, kung pinaghirapan ni Sara yon, okay yon, mga kababayan. Na kahit na iba to, hindi. Hindi okay na iba to dahil pinaghirapan mo, di ba? Di ba? Sasaluhin ko yun. Siyempre, Addictus Rex. Di ba, Putik na yan, kaming mga vlogger ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga kami marigaluhan ng laptop. Samantalang si Sara, pinamimigay lang niya sa mga vlogger niya yung mga ninakaw niyang mga laptop na yan. Kita niyo ho, mga kababayan ko, ang kaibahan? Bakit Bakit nagagawa ho nila yan? Kasi nga mga kababayan, marami na hong nanakaw si Duterte. Dami-dami na hong ninakaw ni Duterte. Sandamukal na Kaya ngayon, hindi ba kayo nagtataka, ulitin natin? Kung totoo yung mga SALN na mga nilabas na 88 million, kay Digong magkano? 30 million? Mga kababayan, yung SALN nila, kapag pinagsama mo, kulang pa sa 1 buwan na bayad kay Kaufman. Nakuha nyo? Ganon katindi. Tapos,
sasabihin, mga kababayan, mahirap lang sila. Yung pala, putik na yan, naging bilyonaryo, kakakurap, kakanakaw, at kakatanggap ng pera galing sa droga. Yan na nga ho, mga kababayan, ang hirap eh. Galing sa droga, yung mga ibang kayamanan nila. Galing sa illegal na pogo, yung mga kayamanan nila. Eh, hindi ho pinagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos yan na hinihiling ni Digong. Bakit? Eh, kasi nga ho, mga kababayan ko, yung hinihiling na yan, eh, illegal. Eh, ayaw nga ho ni Pangulo eh, na magkaroon tayo ng illegal na mga gawain dito sa Pilipinas. Oh, tapos, gagawin mo, Digong, ako nadudulas ako, mga kababayan. Buti na lang Romy Diaz bakit ba sasabihin bakit ako magbibigay sweldo ko magkano lang? 'Di ba? Sabi mga kababayan, bakit ako magbibigay magkano lang sweldo ko? Pera nila nila Sara Duterte puro galing sa illegal. Kaya walang silbihan. Yung batuhin mo ng laptop lahat yung abogado mo, okay lang. Bakit? Galing naman siya nakaw eh. Diba? Linggo ngayon, Ligaspi, pwede ba mangiling naman tayo? Linggo ngayon, kakasimba ko lang kanina. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako sa loob ng ilang araw na pagmumura ko. Lord, dahil po nakapagsimba ko ngayon, hindi po ako magmumura sa live ko mamayang hapon. Kaninang umaga nakapagmura ko konti lang, pero Lord, sorry talaga. O, di ba? Humihingi ako ng tawad. Bakit hindi nyo udyo si Atty. Claire Castro magmura? Bakit ako? Minsan udyukan nyo naman si Atty. Claire Castro. Oy, wag sa Malacanang sa live niya lang. Addicto strike sa kung magmura naman siya sa channel niya wala namang kinalaman ng Malacanang doon. Sabi nyo, sabi ni Boss Mike, magmura ka naman daw kahit minsan lang. Diba? Rose Agsalud. Sabihin nyo ganun. At mamaya magla-live yun. Atty. Claire, magmura ka naman daw sa mga Duterte kahit minsan lang. Baka magaya kay Gadon, Baka magaya kay Gadon. Ayop na yan. Ito si Sara. Sa diskresyon na raw ito ng Kamara at Senado habang sila patuloy na imomonitor ang mga susunod na mangyayari. Sabi ni puro monitor lang kayo. Diba? Ate Evangeline Camilosa, ready ka na bang makita uli kami dyan sa Hong Kong? Ready ka na ba? Naku, oo. Parating na kami dyan. Maniwala ka. Pwede ba ulitin ko lang sa mga taga Hong Kong, magkikita-kita tayo, Magkikita-kita tayo. 'Di ba naka-jackpot ako kanina. Kita nyo pag mabait talaga pinagpapala, Naka-jackpot ako kanina, nakabenta kami ng isang property, kumita kami ng hindi ko nasasabihin kung magkano. May inggit na naman yung mga DDS na mga bobot tanga Inggit talo! Diba? Ngayon, pupunta tayo ng Hong Kong. Wala si Arnold Lopez dito. Wag nang kasama. Isasama ko sana kaso wala. Hindi nanonood. Nako! Malamang busy na naman kausap si Ai Chang. Abangan nyo Evangeline Camilosa, boss, amo Panginoon, alam nyo na. Wag na wag kayong mamimigay ng katulad ng ginawa nyo noon. Okay na yung ilibre nyo kami ng kape, ganon, okay lang yon. Ilibre nyo kami ng pagkain, okay lang yon. Pero yung pagbibit-bitin nyo kami ng tsokolating napakarami, wag na. Wag na. Okay lang? Ano ba ngayon? January, March.
May na ngayon ano? May, June. Anong araw ang hindi mainit diyan? Yung hindi mainit kasi meron tayong mga kasamang mga baguhan. Yung hindi pa nakakatungtong ng Hong Kong. May mga kasama tayo October. Tagal naman. Wala bang medyo maaga-aga? Yung maaga-aga sana. Kaya nga ayokong pumunta diyan, Heidi Pantino, kasi mainit eh. Oo, maulan-ulan pa ng Agosto. September, ganon, hindi pa. Oo, hindi pa yan malamig. Gusto ko yung mga nanginginig sila. Diba? Oo, Maring Georgie, na-trauma ako dyan. Sa totoo lang, sorry mga taga Hong Kong. Yung bang, totoo, naiiyak ako. Yung mga kasama ko, natutuwa sila kasi sa pagtanggap nyo sa Hong Kong, yung mga OFW nating mga kababayan. Pero nadudurog ang puso ko. Diba? Kami ang magbibigay sa inyo, wag nyo kaming bibigyan. Pwede ba? Sa totoo lang nung una talagang, wala tayong magawa. December, yan, yung hindi pangit kasi pag tag-ulan eh. Anong magandang, buwan? November. November kasi aatin ako ng Cosmoprop. O, di ba? Diyan ginaganap yan. Hong Kong Cosmoprop. Oo, bibisitahin ko yung aking mga kaibigan. Marami tayong mga kaibigan dyan eh. Oh, sa Cosmoprop. O sige, November tayo Tandaan nyo yan November, kasi September nasa Japan ako. Nasa Japan kami Japan sa hindi Nagoya. Sa Osaka. September nasa Osaka ako. Osaka, Nara, Kyoto. Okay? Sa darating na itong ilang araw na lang ang tulog, may biyahe uli ako. May biyahe ako. Hindi ko sasabihin kung saan. Alam nyo na, hindi ko muna sasabihin, bahala na kayo. Basta magla-live na lang akong ganire. Ayan, sawang-sawa na ako sa lugar na ito. Alam nyo mga kababayan ko, dahil nga tayo mga kababayan hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin sa mga susunod na araw. Di ba? Gusto ko yung masaya na lang lagi. Kaya pag nagkita-kita tayo, gusto ko masaya tayo. Yung hindi na tayo, alam nyo yon, yung hindi makakalimutan, di ba? Banjeling Camilosa. Sabi rito, dumi-dumi. Oy! Anong dumi-dumi sa Japan naman? Malinis yon! Taga Kyoto ako, sana makita kita na. Pupunta tayo ng Kyoto. May kasama akong mga girl lalo. Ito na. Ano na nangyari dito? Doon, may 7 kongresista ng pinangalanan si Luistro na posibleng bumuo sa bagong prosecution team na uusig kay Duterte sa Senado. Pero paglilinaw ni Redon, hindi pa yan pinal dahil kailangan munang pagbotohan ng impeachment sa plenaryo bago sila makapili ng mga kongresistang tatayong prosecutor. Yan mga kababayan. Pasyal ka doon sa Minami, Osaka, Boss Mike. Sa Dotonbori. Heto naman, sa mga taga Nagoya. Ngayong taon, hindi ko lang alam kung anong petsa, anong buwan. Sa Nagoya, mga kababayan, magkita-kita tayo. Naubo ko, lamig ng tubig. Ano na? Heto na. Nawawala tuloy ako. Sa mga kongresista, kukuha rin sila ng mga private prosecutor. Wala na yan. Ano mangyayari dyan? Sigurado na ho yan. Itong mga mangyayari kay Sara, nakatadhana ho. Nakatadhana Elican del Carmen. Brenda Borton. Nakatadhana na ho yan. Saan? Itaan mong Sunday ang pagpunta sa Hong Kong. Itataon nating Linggo. At saka yung buong araw na yun, 2 araw. 2 araw ang meet up natin, 2 araw. Para maipasyal naman natin yung mga mga kasama nating first time diyan sa Hong Kong. Yung Hong Kong po nung araw,
parang ano yan, pangalawang ano ko yan pangalawang country. Our beloved Boss Mike.